Sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, muling pumutok ang Bulkang Bulusan ngayong gabi. Ayon po sa PHIVOLCS, nagsimula ang phreatic eruption bandang alas 7:43 ng gabi. Nagdulot po ito ng ashfall sa bahagi ng Irosin, Sorsogon. At sa panayam ng Super Radyo DCBB, sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, nasa alert level 1 pa rin ang bulkan pero titignan kung may pagbabago sa magiging sitwasyon nito. Bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone. At dapat magsuot ng face mask bilang pag-iingat sa ibinugang abo ng bulkan. Nakamonitor na rin daw ang DSWD at may nakapwesto ng mga food pack para sa ilang apektadong residente. Kahapon po na umaga, nagkaroon din ng phreatic eruption sa Bulkang Bulusan. Mga kapuso, isa pang bago sa saksi, nasa 100 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana ang nasabat sa Manila International Container Port. Nakasilid ang 72 kilo ng droga sa 5 balikbayan boxes mula Thailand. Pinagsanib na operasyon ito ng PIDEA MICP at Bureau of Customs. Iimbestigahan ng shipper at ang receiver at sasampahan ng reklamo oras na mapatunayang sangkot sila rito. Halos 2 linggo bago ang eleksyon 2025, isang party-list nominee ang itinumba sa Sampaloc, Maynila. Sugatan naman ng isang pulis na nakipagbarilan umano sa gunman. Saksi, si Jomar Apresto. Kuha ito kahapon ng hapon sa isang paradahan sa bahagi ng P. Guevara Street sa Sampaloc, Maynila. Nakatayo lang ang mga lalaking yan nang biglang dumating ang gunman at makailang beses binaril ang isa sa mga lalaki. Humandusay sa kalsada ang biktima habang tumakbo palayo ang salaring naka-helmet. Ang biktima, kinilalang si Lenensky Bacud, dating barangay chairman sa lugar at tumatakbong third nominee ng Ang Bombero ng Pilipinas o ABP party list. Maraming tama yung ating biktima. Sa isa pang anggulo ng CCTV, isang lalaking nakaputing damit ang makikitang nakipagpalitan ng putok ng baril sa gunman. Pero nabaril din siya sa kanang paa. Ayon sa pulisya, off-duty na pulis ang lalaki na bumibisita lang noon sa isang kaibigan. Nagkataon lang na na-witness niya yung pangyayari kaya bilang isang pulis nag-react siya at nakipag-engage siya dito sa ating mga suspect. Nagpapagaling pa ang pulis, pero si Bacud hindi na umabot ng buhay sa ospital. Bumuo na ang Manila Police District ng Special Investigation Task Group na tututok sa kaso. Lahat yung gagawin natin, sabihin natin, walang batong hindi itataob sa pag-iimbestiga. Sa ngayon, hindi pa masabi ng MPD kung may kinalaman sa politika ang pamamaril. Nagkasana rin sila ng dragnet operation at inalerto ang lahat ng ospital para malaman kung may pasyenteng nagpagamot matapos tamaan ng bala. Sinubukan din namin makipag-ugnayan sa barangay at sa kaanak ng biktima pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomar Apresto, ang inyong saksi. Inirekomendang sumailalim sa investigasyon ang anak ng pinatay na negosyanteng si Anson Tan o kilala rin bilang Anson Ke. Sa sinumpaang salaysay na isa sa mga sumukong suspect, ang anak umano ang nag-utos na dukutin at patayin ang negosyante at ang kanyang driver. Saksi, si Salima Refran. Sa isinumiting referral ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice noong April 19, may 6 na pangalan silang inirekomenda para sa preliminary investigation. Kaugnay sa pagkidnap at pagpatay sa businessman na si Anson Tan na kilala rin sa pangalang Anson Ke at sa kanyang driver. Kabilang sa kanila ang isang Rongshan Gao o Alvin Ke na 42 taong gulang na ayon sa isang source sa PNP ay kaisa-isang anak na lalaki ni Tan. Habang nasa kamay ng kidnapper si Anson Tan, ang anak na si Alvin ang nagsilbing negotiator ng pamilya. Ayon pa sa police report, si Alvin ang nagbayad ng ransom sa mga kidnapper. 10 milyong piso ang unang inilagak sa isang cryptocurrency account noong March 31, 2 araw matapos makidnap si Tan. At dagdag na 3 milyong piso noong April 2 sa parehong account. Pero kahit bayad na, natagpuan pa ring patay si Tan at kanyang driver noong April 9 sa Rodriguez, Rizal. Kasama sa isinumite ng PNP sa Department of Justice ang affidavit ng suspect na si David Tan Liao, 48 taong gulang na tumong Fujian, China. Si Liao ay sumuko sa pulisya matapos may maarestong 2 suspect sa Palawan noong mahal na araw. Sa affidavit ni Liao, sinabi niyang kilala niya ang mag-amang Anson at Alvin. January ng taong ito anya, nang tawagan siya ni Alvin at sabihing may bibigay sa kanyang trabaho.
February naman ang mag-offer sa kanya si Alvin ng 100 million pesos para dukutin ng amang si Anson. Ayon kay Liao, kasama niya sa pagpaplano ang mga suspect na inaresto sa Palawan na sina Richard Austria alias Richard Tan Garcia at Raymart Katikista. May babae rin siyang nabanggit na kasamaan niya sa pagdukot at paghingi ng ransom. Si Alvin Anya ang nagbigay ng go signal na patayin si Tan at ang driver. Ayaw magbigay ng pahayag ng pamilya Tan sa ngayon. Sa preliminary investigation kahapon, sinabi ng abogado nila na gusto nilang maimbestigahang mabuti ang kaso. Meron sila kasing ini-implicate na ibang tao na request namin i-pursue. Kung hindi man totoo, i-clear yung pangalan. Kung totoo man, dapat malaman yung totoo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Alvin K. Ayon naman sa Department of Justice, kailangan pa nila ng kaunting panahon para matukoy ang mastermind at ang motibo ng krimen. Give us around 20-25 days. It will be done. It might pull off a surprise. Baka kagulat-gulat ang lumabas. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Tinatabunan pa rin ng lupa ang ilang bahagi ng nasunog na landfill sa Rodriguez, Rizal. Yan po ay para hindi na muling sumiklab ang sunog. Saksi, si Ian Cruz. Walang tigil ang pagtabo ng lupa ng mga dump truck sa Provincial Sanitary Landfill sa Rodriguez, Rizal. Hanggang ngayon kasi, may umuusok pa roon. Mahigit 24 oras ang lumipas bago idineklarang fire out ang naganap na sunog sa sanitary landfill dito sa Rodriguez, Rizal. Pero ngayon po, pasado alas 4 na ng hapon pero makikita natin, patuloy pa rin ang usok na nagmumula sa nasabing landfill. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Rodriguez, nakipag-usap na sila sa pribadong kumpanya na may hawak ng landfill. Natukoy na rin daw na sa itaas na bahagi ng landfill nagsimula ang apoy. Ito po'y outside grass fire na naka-apekto dun sa ating mga basura or dun sa ating landfill. And because of it, dahil nga sa init na rin ng panahon, kaya naapektuhan yung lugar na nag-escalate itong apoy na ito. Dahil sa malinsangang panahon at sa inilalabas na methane gas ng mga nakatambak na basura, lumawak daw ang apoy at umabot sa lower portion ng landfill. Meron pa rin tayong risk na magkaroon ng rekindling ng flames. Kaya yun ang iniiwasan natin. Kaya mayat-maya din ay nagtatabon tayo ng lupa doon sa mga umuusok pa ng mga area at nagbubuga pa rin tayo ng tubig. Sa ngayon ay sa BFP Rodriguez, 90% na ng umuusok na bahagi ng landfill ang natabunan ng lupa. Tuloy-tuloy naman ang pagpasok ng garbage truck doon. Kaya balik trabaho na ang ilang nangangalakal ng basura. Sana nga po hindi na maulit po. Matanggal na po yung usok na may amoy mabaho. Nagsibalikan na rin sa kani-kanilang bahay ang karamihan sa mga inilikas sa pamilya kahapon. Nasa 6 na pamilya o 25 individual na lang ang nananatili pa rin sa evacuation center. Sabi ng LGU, natugunan na nila ang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Bistado ang pangingikil umano ng 3 pulis Caloocan sa mga dalaw ng mga preso sa isang police station. Ang sa ilang nagreklamo, umaabot ng 1,500 piso ang singil sa kanila para madalaw ang kanilang mga kaanak. Ating saksihan. Mismong police station ng Caloocan ang sinalakay ng Special Action Force at Integrity Monitoring Enforcement Group o IMEG. Inaresto nila ang 3 nilang kabaro, 1 police major at 2 pang police. Reklamo kasi ng mga kaanak ng mga nakakulong sa naturang presinto, pinagbabayad umano sila ng mga police para lang makadalaw. Every time daw po na sila ay may bisita sa kanilang mga relatives na nasa preso po, na nasa kustodiya ng Caloocan Police Station, ay hinihingan daw po sila ng fee per prisoner po. 200 pesos daw ang singil base sa nakuhang impormasyon ng IMEG. Dagdag 100 pesos naman daw kung may dalang pagkain ang dalaw. Kung gagamit ng kubo malapit sa police station, 550 pesos naman ang singil.
may dagdag singil din daw kapag sumobra sila sa oras ng dalaw. All in all, usually, sabi ng ating complainant, ay nakakapagbigay sila ng 1.5 per visit. Ginagawa talaga nila ito sa lahat ng preso? Yes po, sa lahat po ng preso. Parang kapag bibisita ka doon, automatic na po ay yun ang hinihingi sa iyo. Sangkot din daw sa naturang gawain ang 2 inmate sa police station. Sa kanila raw pinapadaan ang mga bayan. Nakakulong na ngayon sa IMEC ang mga nasabing pulis na sinampahan na ng mga karampatang reklamo, kabilang narito ang robbery, extortion at prohibited transaction. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga umunoy sangkot sa pangingikil. Nagpanggap naman daw na pulis ang 3 lalaking inaaresto sa Binondo, Manila. Ayon sa pulisya, pinacheck sa mga tauhan ng Binondo Police ang sumbong sa kanila na may kahina-hinalang sasakyan daw na paikot-ikot sa lugar. Mga nakasuot pang pulis din ang nadatnan nila, pero nagduda raw ang mga pulis dahil iba-iba na ang sinasabi nila. Nang halughugin, nakumpiska sa kanila ang iba't ibang baril, isang granada at mga bala. Batay sa investigasyon, nagbihis pulis ang mga ito para di masita sa kanilang tunay na pakay. May bibirahin sila na jewelry shop at saka yung may-ari sa parang kukunin nila. Actually, kompleto na yung casing nila. At nakuna na nila ng mga picture at lahat-lahat may mga drawing pa nila kung paano nila sasagawa yung posibleng gawin sana nila yung sa Binondo. Isa sa mga naresto na na-dismiss noong 2022, nasa likod rin umano ng iba't ibang krimen ang grupo. Isang dismiss na police dyan is meron ng warrant for murder case. Nangyari sa Bulacan. They are involved dun sa murder cases, doon sa kidnapping, gun for hire, robbery, okay? Sa illegal drugs. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang mga suspect, pero no comment, sir. Maharap sila sa patong-patong na reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Inirekomenda ng Senate Foreign Relations Committee ni Senator Amy Marcos na imbestigahan ng Ombudsman ang ilang opisyal na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si Mav Gonzalez. Ang pahayag ni Senadora Amy Marcos laban mismo sa administrasyon ng kanyang kapatid. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Sabi ng Senadora, yan ang lumabas sa investigasyon ng kanyang Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay Marcos, bahagi rin ng plano ang naunang pagsulong sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon, ang investigasyon ng Quadcom ng Kamara sa Duterte Drug War, ang investigasyon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ang pagpapapasok sa mga kinatawa ng International Criminal Court. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Rekomendasyon ng Senadora, imbestigahan ng Ombudsman ang mga sangkot sa tinawag ng Senadora na invalid administrative arrest sa dating Pangulo. Kabilang sina Justice Secretary Boying Remulla, ang kapatid nitong si Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil, at PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. False testimony at perjury naman ang gustong isampa laban kay Ambassador Marcos Lacanilao. Ayon kay Senadora Marcos, sa umanay Oplan Horus ng partidong Lakas CMD na kaalyado ng administrasyon, pagtutulungan aniya ng iba't ibang ahensya ang pagsira sa pamilya Duterte. Nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Tinukol na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador.
Kinukuhanan pa namin ng tugon ang Lakas CMD. Nang tanungin naman kung nagkausap na sila ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga larian, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.